So naghahanap po ba kayo ng extra income na mababa lamang po yung pinakang puhunan, madali lamang pong gawin at fast moving? So i-share ko po sa inyo yung pang-negosyong flying saucer. Ang i-share ko po sa inyo ay yung pinakang bestseller po namin kapag ginagawa po namin ito. Tips at idea, and then kung pang-negosyo, meron din po tayong costing, kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo. So kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. Bestseller po natin palaman, chicken asado. So ito, pinakuluan lamang natin yan saglit. Nilagyan ko lang to ng asin at saka bawang and then paminta. Dahil ito po ay mainit pa, babalikan po natin kapag malamig na or kaya na po nung ating kamay. Ito pong ating chicken broth, huwag nyo po yung itatapon kasi mamaya sa pagluluto po itong ating chicken asado, gagamitin pa po natin ito. Yung ating pong chicken, hinimay na po natin to para mabilis lamang po kasi alam ko naman ay kaya nyo na po yon. Bali, in-strip lamang po natin yan para pang pastil. Itong lulutuin na po natin itong ating chicken asado. Sarap nito mga katipid tips. So, painit muna tayo ng oil. Estimate 2 tablespoon. So, kapag mainit na, ilagay na natin ang bawang, sibuyas. Kapag bisang-bisa na, isunod na din ang hinimay na chicken. So, ito pwede tayong gumamit ng pork. Pwede rin naman po ang beef. So, kapag nagisa na po ulit natin ito, isunod na po natin yung ating pong mga pampalasa. Okay? So, unahin na ang paminta, oyster sauce, tapos toyo. Dito na natin muna ilagay para nahuhugasan ang oyster sauce. At isunod na din natin ang brown sugar. Suka. Yung magpapa-star ng lasa ng ating chicken asado, maglagay ng star anise. Kapag nahalo na po natin ang mabuti, ngayon maglagay na po tayo ng chicken broth po natin. So yung chicken broth na ilalagay po natin, nakadepende sa atin kung gaano saucy yung gusto po natin sa chicken asado. Ako gusto ko mas saucy para mas malasa dun po sa ating flying saucer, dun sa atin pong pagpapalamanan. So iintayin lang po natin ito na kumulo pa at maglalagay na po tayo ng ating pangpalapot. So ang gagamitin natin ngayon ay cornstarch, pwede rin naman po ang kasaba. So kapag ganyang malapot na, so okay na po ito. Pwede na po natin itong iset aside. Tikman nyo bago nyo po patayin ang inyong apoy. Kapag kulang sa tamis, hindi pa balanse yung lasa, so pwede pa kayong mag-add ng pangpalasa. Pero yung inilagay po natin, para sa akin, saktong-sakto na po yun. Dahil okay na tayo dito sa ating palaman, so magagawa pa po tayo ng pinakang sauce po natin para yung ating pong flying saucer mas masarap. Okay? Para siguradong babalik-balikan. Yung hindi nila mararamdaman na tinipid. So, magagawa tayo ngayon ng asado sauce. So, pagsasama-samahin lamang po natin yung ating pong mga ingredients. So, unahin na po natin ang tubig. Isunod na po yung mga pampalasa. Brown sugar, toyo, paminta, suka, bawang. So, mas better sa bawang, pinuhin po natin. Hindi ko pa yata masyadong napino. Para pag inilagay po natin sa squeeze bottle, hindi po siya babara. Star anise, yung magpapa-star ng lasa. So, ito, hahaluin ko lamang po hanggang sa lumapot. O, 5 minutes lang, kumukulo na siya. At pwede na po tayong maglagay ng ating pong pangpalapot. So ito, alam ko na ang lasa mga katipid tips. Talagang asadong-asado ang lasa po nito. So hindi ko na siya titikman kasi sigurado na po ako sa pinakang lasa po nito at lagi ko po itong ginagawa. Ngayon, dahil okay na tayo dito, ngayon i-prepare na po natin kung paano po natin gagawin yung atin po flying saucer asado na bestseller. Okay, malay nyo, sa lugar din po ninyo, maging bestseller nyo din po ito. Diba? Gamit tayo ng buns at dalawang klase yung meron ako dito. Mas better yung makukuha nating burger buns yung matambok. Para kapag niluto natin yan, yung pinakang bilog po nito babakat dun sa ibabaw ng ating pong flying saucer. Kumbaga may design. Para maging flying saucer yan, gagamit po tayo nito. Bali ito po na order ko online ha. Yan o, matibay. Ilang taon na po ito sa akin.
At ilang beses na din po namin itong ginagamit kapag kami po ay nagme-merienda. Parang halimbawa, gagawin po natin itong negosyo. So, maliit lamang po yung pinakang puhunan po natin. Kung ito, ihihilera natin sa mga street food, ang kailangan lamang po natin dito. Halimbawa, kung wala tayong gasol, burner na madadala. So, pwede tayong gumamit dito ng butane. Ito lang, at yung palaman na mga gagamitin natin at saka itong tinapay. So, pwede tayong makapag-start dito sa maliit na puhunan. Yan, at sigurado nakikita po tayo dito. Tuturo ko sa inyo kung gaano ito kasimpleng gawin. So, naubusan tayo ng gloves, kaya plastic labo na po yung ating pong ginamit. So, gagamit tayo dito ng bread knife para mas maganda ang hati. So, yung pinakang palaman po natin, pagkaluto, tinimbang ko na rin po ito para hindi po tayo mahirapan sa costing po natin mamaya. So, dito, gagamit din tayo ng margarine. Konti lang naman ang kailangan po natin dito para sure lamang po na yung flying saucer po natin ay hindi po didikit dito po sa ating lutuan. Gumamit lang ako ng tissue, pero pwede rin gumamit kayo ng brush. Magkabilang side. Pahida ninyo. Para sure. Tapos, dagdag ano din ba to? Dagdag aroma, dagdag bango. Ilalagay po nating palaman, nakadepende po yon sa laki ng buns na gagamitin po natin. So, base dito sa ginamit kong buns, lalagay tayo dito ng 2 tablespoon. Ito na din yung tipo na hindi tinipid. Kada kagat po nila, meron pong malalasahan. So, ayan, ikinalat lamang po natin yung 2 tablespoon at tumitimbang po iyan ng 28 grams. Talagang timbang na timbang, di ba? Para sa costing natin mamaya, hindi po tayo mahihirapan. Okay, so kapag niluto po natin ito, baligtaran. Yung saglit lang ba sa init ng apoy para hindi po masunog. And then, syempre, sa mahinang apoy po lamang. Ito maganda itong itinda sa mga school. Mabenta po ito sa mga estudyante. Tapos, ang kagandahan pa dito, talagang mabibili nila ng mainit pa. Kasi iaabot nyo to sa customer, bagong luto talaga. Daming palaman po yung pwede natin gamitin dito. Pwedeng ham and cheese. So, gagawa lang kayo ng pinakang sweet sauce po nun para hindi naman po dry. Pwede rin naman po ang chocolate and marshmallow. Pwede rin naman po yung mga menudo. Ganun. At ito naman pong ating flying saucer na pangluto. Ilalagay ko po yung link sa description kung saan po tayo makaka-order. So, ayan, pwede na nating i-open. O, diba? O, mainit na. Saglit lang talaga siya. O, 1 minute lang, o. Mainit na to. Ayan, gamit lang kayo ng panipit. O, ayan, o. Ang laki-laki. Flying saucer. Kaya tinawag yan ng flying saucer. Kapag merong bumili at luto na, hagis nyo lang. Sasambutin ni customer yan. Tapos yung pinakang packaging po natin dyan, simpleng-simple lamang din po. Kasi gagamit lang tayo ng supot. Pagkaluto, ishoot nyo na dito sa supot. So, ganun lamang po kasimple yung negosyong flying saucer. So, ganun lamang po yung gagawain natin. So, kung tayo po ay nasa aktual na po ng pagtitinda, diretso na po talaga yan sa supot na tulad po nito. And then, lalagyan na po natin ng sauce. So, pwede rin nyo naman pong itanong kung gusto ni customer ng sauce or ayaw. So, mas better na magagawa tayo ng sauce para yung flying saucer po natin, mas saucy yung lasa at hindi po dry. So, eto na yon. Kapag may sauce, di ba? Tingnan nyo yung loob niyan. Ay, natulo. Yan. Yung pinakang amoy siopaw. At yung pinakang lasa, siopaw din. Para tayong kumakain ng siopaw. Okay, so naghahalo dito yung tamis at saka yung alat. So, saktong-sakto yung lasa ng karne po natin at ng pinakang sauce po natin. Talagang mas lalasahan natin dito yung pagka-saucy po ng ating pong flying saucer. Mas ang kagandahan dito, laging mainit po nilang makakain, matatanggap kasi pagkaluto natin, sabay abot na po kagad sa customer po natin. So, overall, ang sarap po ng ating flying saucer at madaming palaman yung pwede po nating imbentohin dito na talagang magpapasarap po dito. Tulad po ng sinabi ko kanina. So ngayon, ang magiging tanong,
Tipid tips, magkano po yung pinakang puhunan at posible pong bentahan. So ngayon, mag-costing na po tayo. Gawin po natin costing. Costing pa rin po yun dito sa lugar po namin. So magko-costing pa rin po kayo ng sa inyo. Kasi di ba iba't ibang presyo po yung magbibili po natin. Umpisahan po natin sa asado sauce, toyo at saka yung pangpalapot, 4 pesos. Sugar at suka, 6 pesos. Star anise at paminta, 5 pesos. Garlic at saka yung tubig na inilagay po natin. So sabihin na lamang po natin na 4 pesos. Ng labor and gas, nung saglit na pagluluto po natin, sabihin na lamang po natin na 10 pesos. Kaya ang total po ay 29 pesos. Okay, ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating pong asado peeling. Bali, ito pong chicken na ito, nabili ko po ng 170 ang 1 kilo. Oil at vinegar, 5 pesos. Toyo at oyster, 6 pesos. Asukal at paminta, 6 pesos. So, pagsamasamahin na po natin kasi tigka-county lamang naman po. Yung onion, garlic, at saka po yung star anise. So, sabihin na lamang po natin na 10 peso. Kaya ang total po ay 197. At mag-plus na din po tayo ng other expenses po natin. Yung gas po natin, nung niluto po natin, nung pinakuluan po natin yung chicken at nung iginisa na po natin at nung ginawa na po natin. So sabihin na lamang po natin na 50 pesos kasi konti lang naman po ito. Kaya ang total po lahat ay 247 pesos. Ngayon, kung natatandaan nyo, sinabi ko po kanina, pagkaluto natin, tinimbang ko po itong atin pong chicken asado. Naging timbang po nyo sa kilo at 30 grams. At kung natatandaan nyo din po, sinabi ko din po kanina, yung ipinalaman po natin dito na 2 tablespoon ay tumitimbang po ng 28 grams. Okay, so i-divide po natin sa 1 kilo at 30 grams. Para malaman po natin kung ilang 28 grams yung makukuha po natin dito kahit hindi po natin takalin isa-isa. At ang kakalabasan po nun, makakakuha po tayo dito ng 36 na order. At kapag i-divide po natin yon sa puhunan na 247, so may puhunan po na 6.86 po yung ipinalaman po natin dito sa loob. Pa-plus pa po tayo doon ng pinakang puhunan na po kada isang piraso kapag ibebenta na po natin. So yung tinapay, nabili ko po yon ng 35 pesos, 6 na piraso. So pumapatak na 5.83 po kada isang tinapay. Mag-plus na din po tayo ng sauce na gagamitin po natin. So, estimate na lamang po ito ha. Lagyan na lamang po natin ng piso kasi konti lang naman po yung kailangan natin and then mura lamang po yung pinakapuhunan po dito. Yung costing natin, 29 pesos yung pinakapuhunan pero madami na po ang mapapaglagyan po nito. At sa packaging po natin, ito wala pa pong piso. So sabihin na lamang po natin na piso kasi gagamit pa ng plastic bag. Pero halimbawa kung on the spot bibili sa atin, pwedeng ito na lamang po yung paglagyan. Mag-plus na din po tayo dito ng labor at saka gas po natin kahit nag-additional na tayo nung niluto po natin. Lulutuin pa po natin ito ulit saglit. Sabihin na lamang po natin ng piso kada isang flying saucer. Kaya ang puhunan po lahat kada isang piraso kapag binili na po nila 15.69. So yung pinakang presyo po nito nakadepende pa rin po sa atin pero ito pwede nating ibenta ng 20-25 pesos. Pero ako tutuusin ko siya sa 25 pesos. Parang ito na yung pinakang bestseller natin, special dun sa flying saucer po natin. Kasi diba nabanggit ko kanina, pwede natin yan samahan ng purong cheese lang, hotdog and cheese, ham and cheese. Kumbaga, ayun yung classic na flavor, ito naman po yung pinakang special. So, 25 pesos po yung pinakang bentahan at minus po natin yung pinakang puhunan. Simple po tayong tumubo ng 9.31 po kada isang piraso. Ngayon, para meron lamang po tayong idea, halimbawa, dito na lamang po natin tuusin sa naluto po nating palaman. 36 po yung makukuha po nating order at kapag itinimes po natin yon sa naging tubo. Okay, so posible po tayong tumubo ng 335 pesos po sa 36 na order dito sa palaman na ginawa po natin. So, di ba malaki po yung posible po nating tubuin. Kung gagawin natin tong negosyo, so sa pag-i-start pa lamang po natin, gawin na po natin yung the best po natin para sigurado na uulit at uulit po si customer na bumili po sa inyo. Okay? So, sana, bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit ako naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo na pwede po natin simulan kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. O kahit itinda po natin sa mga school o sa mga street food, pwede po ito. Okay? So, kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!